Hello, magandang gabi mga lalabs, mga vayots! Magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao, lalo na sa mga kapwa ko po Dabawinyo sa Davao. Maayong gabi sa inyong atanan. At sa mga kapwa ko po ay sa Ronald, hello, mega love shoutout po sa inyong lahat. Kung bago lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag-subscribe, like at share. Maraming salamat. So, yung topic natin ngayon mga lalabs, mga vayots ay grabe. Nakakabilib na talaga yung sobrang amats, no, ng mag-asawang Pangulong Bongbong Marcos at ang kanyang First Lady na si Lisa Pocac Araneta Marcos. Grabe, hindi ko kinaya yung amats nila. Grabe ang tindi, parang flying high butterfly. Bakit kamo? So ito, unahin natin si Pangulong Bongbong Marcos, no. Noong July 13 na balita ay yung mga yung Coast Guard personnel doon niya itinalaga bilang traffic enforcer sa Davao City. Akalain mo, kung matino kang presidente at nasa tama ang iyong pag-iisip at hindi tuyot na ang iyong utak, hindi ka bangag, hindi ka ngiwe. Itong mga Coast Guard na to, nag-training para kung paano mag-rescue ng mga nalunod or kung ano-ano pa man. Ang kanila talagang trabaho ay nasa karagatan, magpatrolya, etc. Ganyan. Tapos ngayon, ilipat mo sila sa Mala, tapos gawin mong traffic enforcer, naghaharang ng mga ano doon, parang maruhas. Ganyan doon, no? Hindi ba kaplaningan yun? Ang mga Coast Guard personnel gawin mong traffic enforcer sa Davao. Hello? Nasa maayos pa ba talaga ang pag-iisip ng ating Presidente Bongbong Marcos? Or tama si sino ba ito? Si Expedia agent Jonathan Morales na wala na sa katinuan si Pangulong Bongbong Marcos dahil tuyot ang utak sa kakabatak kakasinghot ng ipinagbabawal na puting polboron. Hindi po ito maganda, mga lalabs, mga bayots. At pasabihin na hindi man siyang nag-upo ng mga ano na yan, hindi siya nagutos. Siya po ang ating presidente. Commander-in-chief po si Pangulong Bongbong Marcos. So kung ano yung order niya, gagawin yon ng halimbawa DILG o PNP chief, ganyan. Susundin yun kasi yung Commander-in-chief. Ngayon, kung anong utos niya, lahat ng mga Coast Guard sa Davao, gawing traffic enforcer. Kung ikaw talaga, ulitin ko, kung matino pa ang pag-iisip ng ating presidente, hindi natuyot ang utak, walang pangulo ang mag-order or mag-utos na yung mga Coast Guard ay gawing traffic enforcer. Ulitin ko. Ngayon, dito na naman po tayo, marami akong napanood sa mga ibang vlogger na nagko-komentaryo na ito daw si Lisa Marcos ay inggit na inggit daw kay VP Sara dahil si VP Sara ay isang reservist. At dumaan si VP Sara sa totoong proseso kung paano siya nagiging reservist. No? So, si Lisa Marcos, bida-bida ang tawag dito. Nakalimutan ko ba ang tawag yan? Bida-bidang palaka. Gusto hawakan nila ang men in uniform mula sa AFP hanggang sa kung basta may uniforme, kung pwede palang hawakan, pati mga janitor, hahawakan na nila. Ngayon, nag-trending po ito, no, na siya ay itinalaga bilang, auxiliary, binigyan siya ng honorary rank bilang isang vice admiral.
ay po parang pangalawang general na po ito kasi sa AFP, sa PNP, meron din silang general at ganun din itong ating Philippine Coast Guard. O kagaya nung 'di ba nung tinanggal nila na si Vice Admiral yung ano ba pa apelyido nun. So siya yung ipinalit doon. Tingnan mo. Si Carlos ba yun? O ano ba pangalan nun? Alberto Carlos? O yun. Tinanggal nila yun dahil yun ay matindi ang pag-aaral nun. Matalino yun at grabe experience. Nag-aral pa yun sa Amerika bilang isang ano ba yung kurso niya na yun. Tapos yung ipalit, si Ma'am Shi na isang lasinggirang palaka. Yun yung ipinalit kay Alberto Carlos. Parang, hoy, mga putang ina ninyong mga nasa Philippine Coast Guard, nakakahiya kayo. Ano ba ang mandato ni Liza Marcos? Bakit ninyo siya dyan binigyan ng honorary rank na bilang isang Vice Admiral? Ha? Ito, auxiliary, may sahod to. Pati ba naman yan, Liza Marcos, papatusin mo pa. Hindi ka na nagsawa sa mga sinasabi ni Maharlika na doon yung mga nakulimbat ninyo, yung mga doon sa custom, doon sa PhilHealth na ngayon ay hindi pa natin na-topic na meron na palang na-deposit. Doon sa ang program gawin. O doon sa yung linggo-linggo mo halos nananalo ka dyan ng tag-ilang daang milyon pesos sa loan bator. At dyan sa Pagcor, sa Pogo. Kaya ayaw ninyong bitawan, hindi pa kayo nabusog. Pati pa dyan ba naman sa Coast Guard, papatusin mo pa. Katawa lang yun. Walang mandato ang First Lady. Walang binigay na trabaho sa kanya sa gobyerno, ang kanyang mister. Isa lang siyang First Lady ng Pilipinas, maliban doon wala. So bakit siya binigyan ng mandato dito? Dahil malakas siya sa asawa na or siya mismo yung presidenteng nagpapatakbo sa Pilipinas, kaya nagkandapot tragis ang ating bansa dahil si Liza na isang lasinggera nang hahablot ng alak, tumadura, ang kumukumpas. Dahil nakapag-asawa siya na yung kanyang mister na under Desaya or under Depante. So ngayon ito, balita ito ng News 5. Meron din ito sa Facebook page ni Liza Marcos. So binahagi, ito yun, nagpirma na si First Lady Liza Cocac Araneta Marcos ng kanyang parang kasunduan na siya yung Vice Admiral. Ayan. At may sandali, may natawag akong pansin dito. Tandaan niyo ito. Itong sino ba itong putragis na matandang hinayupak na to? Ito yung ito, itong puti na din ang buhok. Putragis na yan. Ang sarap ng ngiti niya dyan. Tinitingnan niya si Liza Marcos na pumipirma. Samantala, yung airport ngayon dyan sa NAIA, putang inang yan. Parang isang araw, walang aircon, walang kuryente. Tapos siya, instead na resolbahin niya doon yung problema sa airport dahil siya yung DOTR secretary, andito, sumipsip sa First Lady na kung sinasabi na ito ngayon yung ating presidente. Sino ba yung tao apelido ng putragis na matandang ito? Ewan ko, kaya ito masagasaan ng eroplanong hayop. Ayan, binigyan na ng ewan ko kung ano yung ribbon or mga pin si Liza Cocac dyan, So ngayon, ang sabi dito ni Liza Marcos, I joined the PCG to inspire the men, women of the organization as they fulfill its duty to the country. Yun ang mensahe daw ng unang ginang na si Liza. Ano yung, saan na yun?
Ano yung sinasabi niya ditong inspire ni wala ka mang ginawa maliban sa manghablot ng alak na ininom ng ibang tao. Manghablot ka ng alak ng may-ari, ng ibang may-ari. Ng alak ng may-alak. Di po ba? Ang gustong hahawakan ni Lisa, ang ano na to, ang tawag dito, PCJ, dumaan kaya si Lisa Marcos sa training kahit naman lang sa 5 dipa ang haba ng swimming pool? Lumangoy kaya si Lisa Marcos doon? Kaya niyang mag-rescue ng mga tao, halimbawa, nalulunod, or pagpalagay natin, kaya niyang pumunta doon sa West Philippine Sea? Kaya niyang umakyat doon sa barko ng BRP Sierra Madre na bulok-bulok na sumadsad doon sa Ayungin Shoal ba yun? Kaya ba ni Lisa Marcos lumangoy doon sa West Philippine Sea at habulin ang mga Chinese Coast Guard at sabihin, "Hoy, amin ang West Philippine Sea." Ginawa lang po nilang katatawanan itong PCG. Ginawa nilang joke yung kanilang institusyon. Binaboy nila mismo. Sila mismo ang bumaboy sa kanilang institusyon. Pinagtatawanan siya. Of course, mababalita to sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Pinagtatawanan. At ito daw yung sa buong history ng Pilipinas, ito daw yung ang may kauna-unahang nagkaroon na First Lady sa Pilipinas na naging isang PCJ na Vice Admiral. So, to world record, na nagkaroon tayo ng isang Vice Admiral na hindi man lang dumaan kahit lumangoy doon sa 5 dipa na ang haba ng swimming pool. Walang alam. Matatakot na ba ang mga incheck dito at ibigay na sa atin ang West Philippine Sea ngayong si Lisa Marcos ng Vice Admiral ng PCG? Kapag ba maglayag ang mga Coast Guard natin dyan sa South China Sea, iiwas ba ang mga incheck dahil sasabihin na, uy, andyan yung Vice Admiral ng Pilipinas, no, ng Philippine Coast Guard, isang palaka. Wala eh. At kapag magkanda palpak pa yung mga niyan dyan sa PCG na yan, kaliwat kanan ang sampal, aabutin nila kay Madam Kokak. Kaya itong PCG, sa sobra ninyong sip-sip boto dyan sa mag-asawang yan, binaboy ninyo ang inyong institusyon at grabe yung amats, Mr. President. Hindi ka pa nahiya sa sarili mo, umalis ka na dyan. Ano, kayong mag-asawa? Mga putragis talaga kayo. Ano eh? Inutil pa kayo sa lahat ng inutil. Puro kayo pabida-bida. Yun lang ang alam ninyo. Puro pangarap ang piste. Concert lang talaga. Sa lahat ng mga ginawa ni Bongbong Marcos sa loob ng 2 taon niya pagka-presidente, concert lang talaga ang kanyang natupad. Laban, wala na doon. Wala.